Hi, hello sa inyo mga kumpare kong virus at ako'y masayang masaya ngayong araw na to na kahit na ako inabot ng 3 oras sa traffic ay mayroon naman sorpresa na dumating sa akin pag uwi ko sa bahay at ito ang agad ang inabot sa akin ng aking nanay. Itong quantum battery at ito raw ay bigay sa akin ng aking pinsan June. So yan, nakasealed pa yan, no? Wow, talaga lang naman. At ngayon ang akin siyang buksan para makita natin yung laman loob. So tara, buksan natin. Yan, nice, diba? Oh, ha? Bakit ganun? So iba yung itsura niya rito. Oh, quantum tapos naging Yusan. At bakit? At saka may sulat pa sa loob. May nakalagay oh. Pinsan, yan ang luma kong baterya na 3 taon na sa akin. Yan, at ayaw nang magkarga. Bale, pinacharge ko na siya, pero ayaw pa rin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Itapon, nagmamahal, Insan June. Bay, talaga lang naman. Ay, naku naman, nakakapagtimpi ka naman talaga, oh. Akala ko, grasya na. Yung pala, disgrasya pa. At, ito yung binigay sa atin. Nyek naman. At, ito raw ay luma na. 3 years. So, akala yata ni Insan June na hindi tayo marunong bumuhay ng dead battery. Magkakamali siya yun. So, pero bago natin maalamin kung paano bumuhay ng mga dead battery o patay na baterya, is kailangan muna natin malaman kung paano siya nabuhay. Okay, alamin muna natin yung mga parts ng ating lead acid battery. At ang kauna-unahan sa kanyang parts ay itong nakikita natin sa kanyang panlabas. Ito yung plastic container. Itong si plastic container, which is ito yung kulay puti at kulay itim. Ito yung nag-hold syempre ng kabuuan o kalahatan ng ating baterya. Yung mga laman loob at yung liquid na nakikita natin sa kanya or either nilalagay natin sa kanya. So yan muna si plastic container. Then, syempre, ang susunod na parts ng ating baterya ay yung tinatawag natin na active materials. At yun ay kinocompose ng mga plates. Itong plates na to, which is nasaan yun, once na binuksan mo kasi yung mga butas na yan at sumilip ka sa loob, may makikita ka mga plates at ito yun, mga nakahirela dito. Yung plates na yan is composed of set. So, 2 peraso siya. Yan ay mayroong parehong lead. Una dyan yung lead peroxide at yung sponge lead. So lead siya, mga tingga siya. At 6 na herela yan o 6 na peraso. Kasi itong bawat plate na yan, which is yun nga, yung magkapares, is nakakapag-produce ng 2 volts na kuryente. 2 volts ay ang kailangan mo is 12 volts. Kaya ang gagawin mo is 6. So 6 times 2 is 12. So, kaya nakakapag-create ka ng 12 volts. Ayan. Then, ang susunod sa plate natin is yung diluted sulfuric acid, which is yung H2S4. Itong si H2S4 ay dinilute naman natin sa demineralized water. So, yan. Yung ating isa pang parts. Then, ang susunod na parts natin is yung separator. Sa mga pagitan nito is meron tayong insulation sa mga plate. Kasi hindi pwedeng walang insulation. Once na nagdikit yan, short circuit yan na maaaring makasira ng ating plate. Kaya meron siya mga separator sa pagitan ng mga plates. So, yan. Then, ang susunod na parts natin, which is yung last is yung battery terminal. So, ito na yon, yung battery terminal, which is yung positive at negative terminal. So, okay, alam na natin yung mga parts ng ating baterya. O tara na mga pare ko at alamin natin kung paano gumagana itong ating lead acid battery sa pinakamadaling paliwanag lamang. At ang kauna-unahan natin ginawa is inalam nga natin yung mga parts niya para lalo natin maunawaan itong ating illustration. At itong ating lead acid battery ay may 2 plates or active material. Ito yung lead peroxide, which is PbO2, at ito yung kulay pulang at siya kasi yung ating positive terminal ng ating baterya. Then yung isang plate is yung sponge lead at ito naman yung kulay green. At ito yung kanyang sign is PB. Siya kasi yung ating negative
charge or negative terminal ng ating baterya. Then sa loob nito, syempre is meron tayong nilalagay na electrolytes. Yung electrolytes na yun ay composed of two liquids. Unang-una dyan is yung ating sulfuric acid, yung H2SO4, at yung tubig, which is demineralized water. Ang ratio nga pala ng dalawa na yan is 3:1, or either to be exact is 65% of water and then 35% of sulfuric acid. Ganyan po yung kanilang ratio. So tara, alamin natin. Ganito muna ang nangyayari once na namili ka ng bagong baterya at yun ay lalagyan na ng electrolytes o tubig ng baterya. At siya naman ngayon ay hahalo na rito sa dalawang plates at yun ay isasubmerge niya o lulubog. Ang mangyayari kasi sa atin, agad-agad yan mag-charge ng kuryente sa pamamagitan ng chemical reaction. At yung chemical reaction na yon is i-convert niya into electrical charge. So yon sa pamamagitan ng pag-split nitong ating sulfuric acid. Una dyan is yung discharging natin. Yung discharging natin is maglalagay na tayo ng bumbilya rito, which is meron na siyang load at resistance. Ang mangyayari kasi rito sa ating H2SO4 is magbe-breakdown into two pieces. So ayan siya, yung magiging 2H positive at SO4 negative. Itong dalawa na to is si 2H is iaatakihin niya tong si lead peroxide, itong kulay pula na to, at kukuha siya ng electrons dyan. Ay ang problema, hindi siya basta-basta mabubuo, kailangan niya pa rin si SO4. So si SO4 naman din aatakihin niya si lead peroxide at magbubuo itong equation na to, which is yung PbO2 plus H2SO4 plus 2H, which is ito rin po yun. Yan o, nabuo siya, si PbO2 ito yon, at si H2SO4 which is sulfuric, then si 2H ito po yon, then ito yung magiging resulto niya or equation niya, PbSO4 plus 2H2O. So alam nyo na ano yung H2O, ito lang ay tubig, which is hahalo lang din dito sa inyong solution at makikreate niya si PbSO4, which is ito yung tinatawag nating lead sulfate. At ngayon, dahil sa chemical reaction na yan, ay magkakaroon na tayo ng positive charge itong ating baterya dahil dito kay 2H kasi may positive charge na siya. Kaya magkakaroon ka ng ganitong equation. Ang problema is meron tayong tinatawag na byproduct at ang byproduct ng ating reaction ay itong si PbSO4. Ito ay lead sulfate at si lead sulfate ngayon is didikit siya rito sa ating lead plate at siya ngayon ay kakapal. Pag ito ay kumapal, magkakaroon niya naman ng less contact itong ating lead plate at itong ating solution na sulfuric acid. Kaya mababawasan at mawawala itong ating chemical reaction at mauubos yung positive charge ng ating baterya. At ganun-ganun din po ang mangyayari dito sa ating sponge lead, si Pb. Siya naman din ay aatakihin ni SO4, so magiging solo lang siya. Kailangan niya ng kasama. Kaya ang mangyayari, si Bb plus SO4. So ano labas? Di Pb SO4. So ngayon, ano po ba PbSO4? Parang ito rin yan, ano? At kaya ngayon is magkakaroon tayo ng negative charge itong si sponge lead, yung kanyang lead plate. Dahil dito sa negative charge itong si SO4. Kaya nga lang, katagalan is meron tayong byproduct din na PbSO4. Ito yung lead sulfate at ito rin ay kakapal dito sa ating plate. Ayan. At ngayon, magkakaroon na tayo ng less contact itong si Pb plate at si SO4. Kaya ngayon, magkakaroon ulit tayo ng paghina ng ating baterya. At ngayon, basta nagkaroon siya ng kuryente, is
equality to, imbalance siya kasi positive at negative. So magkakaroon ka, dadalo yung current mo rito. Magkakaroon ka ng daloy ng kuryente at pupunta ngayon dito sa inyong bumbilya at iilaw yan. Pabalik dito sa negative charge ng ating baterya. At katagalan, yung tinatawag natin na lead sulfate is kakapal siya dito sa gilid ng ating active plates. Pag kumapal yan, ay magkakaroon na ng less contact itong mga sulfuric acid sa ating lead plate at doon na siya hihina yung ating baterya na tinatawag. Kaya ngayon ang mangyayari, ito ay atin niyang i-charge. At ganito naman ang mangyayari once na nag-charge tayo ng ating baterya at magkakaroon tayo ng reverse charging. Commonly kasi yung charge natin is yung gumagamit na tayo, which is yung current natin, yung kuryente natin is palabas ng ating baterya. Ngayon naman, yung nagkabit tayo ng DC supply, which is yung 12 volts, at sinuplayan natin yung positive side ng ating plate at yung negative side ng ating plate. Technically, meron pa tayong naiiwang sulfuric dito sa ating solution at yun yung H2SO4. Once na pumasok na yung kuryente galing dito sa ating charger is magkakaroon na naman tayo ng chemical reaction at mag-i-split na naman tong si H2S4 at magiging 2H plus at SO4 ulit siya, negative. Si 2H plus is pupunta rito sa ating sponge LED dito sa negative side. At dito naman si SO4 negative ay pupunta naman dito sa ating positive side. At hindi kakayanin yan, kaya kailangan pa rin yan ng 2H plus 4. At ganito yung magiging equation niya. Ang mangyayari kay PbSO4 dito sa ating positive si PbSO4 yan is plus 2H plus SO4. Ang mangyayari dito equal PbO2 plus H2SO4. So babalik tayo sa dati, babalik lang ulit siya sa PB. Ito magiging PbO2, wala na to, PbO2. At ngayon naman si H2SO4, balik ulit siya sa sulfuric acid. Magiging sulfuric acid ulit siya. Ganun din naman dito kay kay PB. Ito ay PbSO4 din siya. Ang mangyayari naman sa kanya is once na nilagyan natin siya ng H2 plus or either 2H. Kaya ang mangyayari ngayon is PB plus H2SO4. So balik ulit siya sa dati. Ito ay magiging PB ulit at ito naman si sulfuric is back to normal. Kaya mangyayari yung lead sulfate na nakapaligid dito sa ating anode at cathode na plate, which is yan, ay mawawala. Kaya back to zero na ulit, ready for discharging na ulit siya, or pwede na ulit natin siyang gamitin at meron na ulit siyang charge. O ayan mga pare ko, pag hindi nyo pa naunawaan yung una nating explanation, eto sa second explanation ko, dalin-dalin nyo na to. Yung ating lead acid battery kasi once na naka-fully charge siya is yung kanyang tatlong active material is nasa original state o original form. Itong lead peroxide, itong sulfuric acid at itong sponge lead. At once na ginamit na natin siya, nagkaroon siya ng discharging kasi pinandara natin yung bumbilya, ay magkakaroon siya ng chemical reaction. At yung chemical reaction na yon, itong ating lead peroxide ay meron siyang byproduct at siya ay magiging lead sulfate. Then ito naman si sponge lead is meron din siyang byproduct at siya rin ay magiging lead sulfate at magiging tubig na lamang. Pero syempre meron din siyang electrical energy at yun ang napoproduce mo na kuryente at yun ang sinusupply mo sa iyong motor o sa iyong mga bumbilya. At katagalan na yan, itong si lead sulfate ay kakapal dito sa wall mo ng inyong lead plate at habang kumakapal yan ay nagkakaroon ka ng hindi pagkakaroon ng magandang contact itong solution at itong yung active materials na lead. At ngayon,
yan na yun, hindi ka na magkakaroon ng maganda reaction, yung baterya mo ay malolobat na at mawawalan na siya ng kuryente. So anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin naman natin ngayon is i-charge na natin siya at magsusupply tayo ng 12 volts dito sa kanyang linya at yung tinatawag naman natin na reverse flow o reverse charging ng lead acid battery. Once na kinarga na natin siya at nag-supply na tayo dyan, is magkakaroon na naman siya ng chemical reaction at mag-i-split na naman tong yung natitirang sulfuric dito ay mag-i-split na naman at itong C2H4 pupunta dito sa FB at si SO4 at sa dito naman sa lead peroxide, kasama niya rin si C2H4. At the same time, nagkaroon ka na reaction, magkakaroon ka na naman nitong lead peroxide. Babalik ulit siya sa original state niya at ganun din itong si sponge lead, babalik ulit siya sa sponge lead. At si sulfuric water, which is naging H2 siya kanina, babalik ulit siya sa original form na sulfuric acid. Ganun na lang yon. So okay na naman, naka-ready ka na naman, nakaset na naman at nagkakarga na naman tong inyong baterya. So, paikot-ikot lang yung cycle hanggang sa mangyari is kumapal na ng kumapal ang lead sulfate dito in due time at yun na yung pagkasira ng inyong baterya, which is tumatanda na siya within 3 years, 4 years. So yun po yung life cycle ng ating baterya. O ayan mga pare ko, at hanggang dito muna tayo dahil i-continue na lang natin to sa susunod nating video. At sa susunod nating video, pag-uusapan natin doon kung bakit lumulobo yung baterya, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa ating baterya para humaba pa yung buhay nito, at kung paano bumuhay ng dead battery. So hanggang dito lang muna at maraming salamat sa panonood.